Magandang araw mga kasower. Madalas bang nagpapaktaw ang makina nyo? Kung ganun nga ang problema niyan, halika at subukan nating ayusin para makatulong ako sa paraang abot ng aking makakaya. Tingnan po natin yung mga paktaw niya. Malalaki po yung paktaw niya. Ayan po, kung makikita mo sa video, papaktaw siya. Bakit nga ba nagpapaktaw yan? Marami po mga dahilan yan kung bakit siya nagkaaganyan Marahil may lumawang na mga parts doon sa ilalim ng makina, o di naman kaya sa mga minsan may mga dumi yung ilalim. So hindi natin lahat ma-determine kung saan talaga nagsimula ang problema niya, kaya aalamin po natin sa araw na ito kung paano natin maaalis yung problema na yan. Kaya tara guys, subukan natin ayusin. Siya nga pala, ang aayusin natin ngayon ay piping machine. Piping machine po yan, na kung saan ito po ay ginagamit sa hem bottom, sleeve at saka sa neck tape, neck band, sa mga kadalasan sa mga round neck. So alamin po natin kung bakit siya nagkaroon ng problema. So nga pala guys, bago natin umpisahan tong video na to, siguraduhin po muna natin na safe siya at i-unplug natin yung motor, i-off natin yung switch niya para at least kahit papaano ay safe po ang lahat para sa kaligtasan natin. Ayan po, titingnan natin siya kung bakit nga ba nagkakaroon ng paktaw yung mga tahi. Minsan napakahirap po talaga niya, lalo na pag nagraras tayo, tapos biglang magkakaroon ng problema. Kaya itong video na ito ay malaking maitutulong doon sa mga may makina na o sa may mga subcon na hindi kayang ayusin ng problema o walang maintenance na nagmo-monitor kung paano ito ayusin. So sa pamamagitan ng video ito guys, sana may maituro ako o may maitulong ako based sa aking mga experience sa pag-aayos ng mga makina, lalo na pag mga ganitong special machine. Napakaselan po nito So kailangan hindi natin ito basta-basta pakikialaman kung hindi natin sa kabisadong ibalik, dahil once na may nagalaw po tayo dyan, napakahirap na siyang ayusin. Kaya sa araw na ito guys, sana panoorin nyo lang yung video para may mga matutunan kayo, mga ideas na pwede nyong gawin kapag nagkakaroon ng biglaang trouble habang kayo ay nananahi. So ayan po mga kasower, check natin yung looper nya. Tanggalin po na natin yung plates para mas madali natin ma-determine kung ano talaga yung problema. Malaking bagay ito guys sa inyo, dahil sa totoo lang napakahirap paayos ng ganito, magastos. Saka minsan kapag mga ngailan ka ng maintenance, napakahirap magagilap, lalo na kapag busy lahat ng mga mekaniko. Lalo na nga po kapag mayroon tayong niraras, malaking abala nga talaga. So sa araw na to, sana itong video na to ay makatulong sa inyo ng malaki. Panoorin nyo lang po ng mabuti yung video para maituro ko sa inyo, ma-explain ko sa inyo kung paano ayusin yung mga problema na bigla ang dumarating sa mga ganitong sitwasyon. So malaking bagay sa inyo to guys. So ayan, nakita po natin yung looper nya is nasa gitna na ng karayom. Ibig sabihin yung looper po, pag bumaba ang karayom, nandun siya sa gitna, which is dapat nasa dulo siya. Ayan po, tingnan nyo mabuti. Nasa gitna na siya ng looper. Pagbaba ng karayom, nasa gitna na agad.
So ibig sabihin hindi na po siya naka-timing. Kaya may tendency talaga na magpaktaw yung tahi niya. Tingnan niyo po mabuti sa, ayan, dapat sa dulo yan eh. Hindi dun sa gitna. Kung mapapansin niyo po yung karayon, nakababa na siya, ayan, kung nakikita niyo. Medyo magalaw lang yung camera, kaya yan, pansin niyo guys, nasa gitna na yung karayon, dapat nasa dulo yan eh. Kapag ibinaba natin yung karayon na yung double needle na yan, pag ibinaba mo yan, dapat hindi dyan sa gitna, dapat siya ay nasa dulo. So yan po yung ating aayusin ngayon dahil so mga kasower, yan ang i-adjust natin mamaya. Yung looper na yan, i-adjust natin yan sa dulo para mas mawala yung paktaw niya. Ayan na. Ang pag-adjust niyan mga kasower is dahan-dahan lang. Ayan siya. Yung karayon niya nasa gitna na. So dapat hindi siya dyan, dapat din sa dulo dyan. Kaya may tendency talaga na pumaktaw. So yan ang i-adjust natin ngayon, yung looper dun sa karayon. Kasi nasa gitna na siya. I-check natin siya. Pihitin nyo lang yung tornilyo dyan sa may bandang baba, yung sa may lagayan ng looper. Luwangan nyo lang siya ng konti, and then saka nyo siya ibaba yung karayom para makita nyo kung gaano nakalayo yung distansya nyo. Saka nyo siya sikotin ng screw pa atras, dahan-dahan lang. Para umusod siya ng konti yung karayom doon sa looper. Check nyo mabuti mga kasower yung dulo niya, kung nagtutugma na sila doon sa dulo. Yan, yung tinuturo ko na yan, kasi kanina nasa gitna eh. So kailangan natin i-adjust. Kailangan mag-adjust tayo ng konti dyan. Tapos bubuksan natin tong head cover na to. Dyan din tayo mag-a-adjust. Maliban din kanina sa baba, i-adjust din natin dyan sa taas. Kasi hindi lang naman dyan ang adjustment talaga eh. Lalo na kapag lumalayo na masyado yung looper din sa karayom. Ito natin yung head cover. Makikita natin dyan sa taas niyan, meron tayong i-adjust dyan eh. Ayan po yung lobe niya. Ayan po yung lobe niya. Sensya na, may ingay yung alaga ko. Umingay. Ayan, tingnan nyo yung mga dugtungan yan. May mga dugtungan po yan. Ayan yung marker. Check nyo kung nag-release na siya. Ayan sa may upper gear. Tawag po din sa may upper gear. Maramit sa may timing belt. Yung mga tornilyo na adjust natin. Maingay. Sensya na, maingay yung mga alaga ko. Mag-a-adjust tayo dyan ng konti para may timing natin yung tornilyo sa baba, looper sa baba.
ingay. Ayan. Matitingnan nyo po yan yung taas ng ano, yung loob ng head cover nya. Diyan tayo mag-a-adjust. Meron lang tayong gagalawin dyan para mag-timing sila nung looper doon sa baba at saka yung karayom. Ayan, sa area na yan, dyan tayo mag-a-adjust sa may timing belt. So napakahalaga talaga mga kasower na kahit pa paano alam nyong ayusin yung mga ganyang biglaang problema na dumarating sa mga makina natin, lalo na kapag nasa kasagsagan tayo ng production. So, bigla nagkakaroon ng trouble, napakahalaga na at least alam natin yung gagawin natin. So dyan lang po tayo sa area na yan mag-a-adjust dyan. May tornilyo yan sa yung timing belt. Nakikita nyo yun, dalawa magkatabi. So dyan tayo mag-a-adjust. Luwangan nyo lang ng konti. Pagkatapos saka nyo pihitin. Ayan. Ayan guys, talian ko muna yung aking allen ring kasi mahirap na, baka mahulog eh. Minsan kasi may mga nahuhulog na allen ring dyan sa loob yan, hirap kunin, hindi maabot ng magnet, kaya tatalian ko yan para safety. Minsan kasi may aksidente na nabibitawan yan, mahirap kunin, nasa loob, kaya tinalian ko siya. Ayan, ihitin nyo lang mga kasower yung tornilyo na yan, luwangan nyo lang, saka nyo ikutin dahan-dahan para matiming niya yung looper din sa karayom. Luwangan nyo lang yung dalawang tornilyo dyan. Kahit hindi nyo sa tanggalin, sa maluwang lang, mapipihit nyo lang yung timing belt. Ayan, sa area na yan. Yan na naman yung madalas ina-adjust ko kapag nagkakaroon ng mga backtow yung makina. Kasi minsan madalas yan umiikot talaga yan kapag sobrang tagal na nagagamit, hindi natin napapansin, umiikot na pala siya. Kaya minsan nagugulat na lang nagpapaktaw yung makina. Yan yung minsan kadalasan. Yan minsan madalas umiikot eh. Ikutin nyo lang siya dahan-dahan. Malaking bagay talaga kasower yung mga natututunan natin eh. Kaya dun sa mga nagturo sa akin ng mga dati yung kasama sa trabaho talagang the best talaga sila, mga master mekaniko na dati kong kasama sa trabaho. Tinuruan lang din naman ako kahit ng mga technique kung paano ayusin, at salamat talaga sa kanila dahil napakahusay nila at saka hindi sila nagdamot sa kaalaman nila na ibahagi sa akin yung mga natutunan ko, yung mga natutunan nila. Kaya nagpapasalamat ako sa mga kasama ko na yan. The best talaga kayo mga idol.
ito namang natutunan ko sa kanila is ibabahagi ko rin sa inyo sa pamamagitan ng video ito. Kaya yan, invite ko kayo na i-subscribe, like, share, and comment na rin sa ating comment box para may mga mapag-usapan pa tayo, mga pwede nating ayusin. So tuloy-tuloy lang yung pag-ikot niya. Pigilan nyo lang ng flies para hindi siya sumama kasi madulas yan. So ipigilan nyo na, tapos iikutin nyo sa konti para may timing doon sa belt, ay sa karayom, doon sa looper. Ayan, ikot nyo lang dahan-dahan hanggang sa may timing siya. Ayan, dahan-dahan lang yung pagpihit para hindi naman siya masobrahan. Habang pinipihit niyo yan mga kasower, tingnan nyo yung ilalim ng karayom at saka yung looper kung nagtutugma na sila. Dahan-dahan mo lang siyang iikutin para hindi sumobra. Ayan. I-adjust nyo lang siya pakonti-konti hanggang sa makuha mo yung tamang timing. Okay, check natin din sa looper kung pantay na siya. Ayan, kung makikita nyo mga ayun, nasa dulo na siya, hindi gaya kanina na nasa gitna. Kung mapapansin nyo mga kasower, yung butas ng looper, may butas yan yung dinadaan ng sinulid, at saka yung butas ng karayom, pagbaba ng karayom kailangan magkatapat yan sila. Kahit abante lang ng konting-konti, okay lang yan. At least nasa dulo na ng karayom yung dulo ng looper, hindi kagaya kanina na nasa gitna talaga. Kaya pumapak daw. Ngayon okay na, adjust natin eh. Ayun, nasa dulo na siya. So kailangan dapat nasa dulo yung karayom, malapit dun sa butas niya. Kung mapapansin nyo may butas yan, ayan, yung looper. Itapat nyo yun dun sa may dulo ng karayom. Pagbaba ng karayom kailangan yung butas magkatapat din sila. Ayan o. Ayan mga kasower. Pagbaba ng karayom kailangan magkatapat yan sila ng butas ng karayom at saka yung sa looper. And then kailangan makuha ni looper yung sinulid doon kay karayom. Ilalak na natin yung mga tornilyo na yan kapag okay na. So ihigpitan lang natin yan. Ibabalik lang natin yung mga tornilyo para make sure na hindi na siya gagalaw. Ngayon kung may mga adjustment pang konti lang naman, i-adjust lang natin ng konti. Pigilan nyo lang ng screw habang iniikot nyo yung timing belt.
I-timing ko na siya. Kita nyo rin sa may guhit. May marker yan eh. Saan nyo siya pilak. Malaking bagay talaga yung kahit pa paano marami tayong natututunan. Hindi lang sa pananahe. Siyempre sa pag-aayos din ng mga makina kasi kasama talaga sa trabaho yan eh. Kailangan kapag may machine ka na mga ginagamit sa production is kailangan kahit pa paano alam mo rin siyang ayusin kapag nagkakaroon ng trouble, lalo na kapag wala tayong regular na maintenance sa area. So at least doon kaya nating ayusin pag nagkaroon ng biglaan trouble. Sa mahalagang bagay din yan na natutunan kayo. Kasi ako nung araw yan din na natuturo lang din mo ako na sa yung gawa bukas na yan. Yun nga, sa mga dati kong mga kaibigan. Yung bakyo. Pagtatanong-tanong ko sa kanila Level lang natin yung senior nila yung mga talento nila. Ngayon, ako naman, isi-share ko rin sa inyo yung mga natutunan ko na itinuro nila at base na rin sa mga experience ko. Mahalagang bagay din yan na ibahagi natin sa iba yung kaalaman na natutunan natin. Ikutin nyo lang siya tapos i-timing nyo dun sa baba yung karayom at saka looper. Pag na okay na siya, saka na natin siya i-close. So higpitan lang natin ng mabuti na make sure na hindi na siya kakalas. Kahit pa paano maayos na siya. Ayan. Mga kasower, kung mapapansin nyo, lalagyan natin siya ng marker para malaman natin na kung sakaling magkaroon ng trouble, malalaman agad natin kung umikot ba siya or hindi. Lalagyan ko ng palatandaan para kung sakaling magkaroon ng problema, madali natin siyang matrace. Kasi makikita natin kung humiwala yung marker doon sa kabilang marker. Kailangan magkatapat sila para mas madali nating malaman kung saan yung problema. Umingay. Ayan, okay na. Balik na natin yung head cover niya. Ipitan lang natin yung mga tornilyo para hindi tumagas yung mga langis kasi umakit yung langis dyan. Guys, tayo ng makina, yung ingay mo. So guys, so mga kasower, invite ko uli kayo na mag-subscribe, like, share, and comment doon sa ating comment section para kung may mga gusto kayong malaman or i-comment, pag-usapan natin. Malagang bagay yan para at least mai-share ko sa inyo kung ano yung mga pwede nyo pang matutunan base sa aking mga karanasan. Mahalagang bagay yan lalo na kapag nagkakaroon ng problema yung mga makina niya. At least dito kahit pa paano maituturo ko sa inyo or mai-share ko sa inyo yung mga pwede nating gawin, mga mabilisang remedyo sa mga problema. Ayan, pagkatapos nating i-set up, adjust yung sa taas, mag-a-adjust pa rin tayo dito sa baba. Kasi hindi pa doon natatapos yung problema. Kailangan may adjustment pa rin dito sa baba, sa looper. Kasi nga, hindi pa talaga siya, tawag dito, na i-timing ng mabuti. Kasi minsan yung adjustment dito sa looper is nasobrahan or kulang, kaya doon mag-a-adjust pa tayo ng konti.
Mas madali na lang i-adjust dito kasi na-adjust na natin doon sa taas. Ang importante lang kasi dyan yung karayom at saka yung dulo ng looper is nag-match na silang dalawa. So konti na lang ang adjustment na nagagawin natin dito. Ayan, tingnan natin kung nasa dulo na siya. Kung nakukuha na ni looper yung sinulid kay karayom. Ay, shit. Sa tingin natin na medyo may kulang pa, luwangan lang natin tong tornilyo na to. Oops, nasobrahan naman. Konti lang, adjust natin. Tapos, baba yung karayom. Pag nakitang kulang, luwangan mo lang ng konti. Saka mo siya sikwatin ng screw pababa. Yan, yan. Adjust mo lang patras, konti lang yan. Adjust mo lang sa konti. Yan. Atras mo lang siya ng konti and then sikwatin mo lang ng screw pabalik. Kung may naririnig kayong lumalagotok, ibig sabihin tumatama yung karayom sa looper nun, adjust ulit konti. Importante kasi na hindi sila masyadong dikit kasi pag sobrang dikit yung karayom may posibilidad na mababali siya ng looper. Kunting tama lang ng looper dun sa karayom, bali yan so kailangan adjustment konti. I-adjust na lang sa konti. Sikwatin nyo lang siya ng screw patras. Pag sa tingin yung may tumatama pa yung karayom doon sa looper. O hindi naman kaya o hindi siya umaabot doon sa dulo ng karayom. Yan, adjust lang yung screw na yan. Yan ang adjustment kapag gusto nyo idikit yung karayom sa looper o gusto nyo ilayo yung looper sa karayom. Diyan ka lang magpipihit. Area na yan. Tapos hihigpitan nyo lang siya sa allen ring. Ang pag-ikot ng tornilyo dyan sa may lagayan ng looper is dahan-dahan lang kasi pag dalawang nyo ng gusto yan, bumababa yung looper. So dahan-dahan lang. Yung magagalaw lang ng konti. Adjust ulit natin pag dinidikit yung karayom sa looper. Baba nyo lang dahan-dahan. Baba nyo lang ng dahan-dahan yung karayom para makita natin kung okay na talaga siya. Ingay talaga ng alaga ko. Ang pag-adjust sa looper is konti-konti lang. Huwag yung bibiglain kasi baka lumayo masyado dapat may mga distances yan. Pitan lang natin ng mabuti para hindi sa
gumalaw. Importante na mahigpit yan kasi sa sobrang tagal ng gamit minsan may pagkakataon na lumuluwang talaga yan eh. So kaya napakahalaga na lagi check yan. Kailangan naka-timing na siya. Sabay ang galaw ng looper sa karayom. Tatlong araw naman ako. Talaga. Pag-apat na araw, patak-patak ng parang nalilugas. Adjust ko lang ng konti kasi tumatama yung karayom dun sa looper. Balik na natin. Diyan lang ako nag-a-adjust mga kasower ng distance dun sa karayom at looper. Dun sa baba na yun. Kaya naka-timing na siya. Hindi na siya tumatama. So ayan, balik na natin yung plate nya. Siguraduhin lang na nakatornilyo. So ayan mga kasower, sana kahit papano may natutunan kayo sa video natin ito. I-invite ko pala yung iba na sana ipanoorin nyo po itong video na to at make sure na kahit papano may matututunan tayo dito. Salamat nga pala din sa mga nag-likes, sa mga nanood. Balik na natin yung pressure pot na. Dapat na pagalitan din ng quality sa sugar, sa dugo, sa ito kasi sa akin. Gagawin lang natin mga kasower na yung pressure pot niya is nakapix na maayos doon sa daanan ng karayom sa butas para hindi tumama yung karayom doon sa pressure pot. Higpitan lang na mabuti. Tapos i-check nyo kung gumagalaw sa o hindi. Para hindi tayo mabalya ng karayom. Kasi pag hindi nakasenter yan sa butas, may posibilidad na ginamit mo sa mapuputol. So ayan, tatry na natin kung okay na siya. Sana mga kasower kahit paano may naisira ko sa inyo. So, abangan nyo pa pa yung mga iba nating videos na mga susunod na gagawin natin at sigurado ko may mga makukuha na naman kayo o kapupulutang aral na kung paano ba ayusin yung mga ganyang problema. Kaya comment lang kayo guys sa comment section natin para kung ano yung pwede natin pag-usapan. Mga pwede pa nating ayusin para at least meron kayong idea kung paano sa gagalawin. So, try natin.
natin Stella kung okay na siya. So ayan, okay na. Ang ganda tayo niya, hindi gaya ng kanina. Malaki ang paktaw ngayon, okay na. So ganun lang guys. Dali lang naman talaga siyang gawin. So panoorin din lang palagi yung video pa ulit-ulit. Check natin yung likod. Okay na siya mga kasower. Maganda na uli yung tayo niya. Wala nang paktaw. Check natin yung likod. Ayan. Ayos na. Ganda na yung tayo niya. So, kaya advice ko rin mga kasower sa mga gumagamit ng machine na yan, dapat lagi nilang nililisan every time na gagamitin para at least doon pa lang hindi na agad-agad sa mga kakaroon ng problema. Saka yung mga check nyo rin yung mga tension train, yung mga dinadaanan ng karayom minsan kasi madalas dyan din nagkakaroon ng trouble So napakahalaga talaga nung laging malinis at saka maayos. So try natin doon sa production. Yung alaga ko sa production. Mabagal lang umanahe pero swabe yan. Mekaniko na, software pa. Yan ang kaibahan, yan ang kagandahan sa maraming alam Hindi na siya pumapaktaw. Hindi kagaya nung unang video, sa umpisa talagang grabe yung paktaw nawala na. So yun lang namang mga kasower yung mga dapat i-adjust natin sa looban at saka yung doon sa yun yung madalas talaga yung video nito mga kasower, at least kahit paano sana may nakuha mga ideas paano ito aayusin. Kaya muli ka mga kasower, invite ko ulit kayo mag like and subscribe and comment sa comment section natin para yung pwede mo i-suggest na ayusin natin. Try natin sa susunod ng mga videos. Salamat sa lahat ng mga nanonood. Keep safe po palagi tayo. Thank you po mga kasower sa inyo lahat.